Habang gusto na talaga ni Light na atakihin si Sasha ngayon, sisirain nun ang malaking plano ng paghihiganti na inihanda niya sa loob ng maraming taon kaya't nanatili siyang kalmado at inalis ang hood niya, ipinapakita ang nakakatakot na sugat sa buong mukha niya. Hindi makilala ni Sasha ang mukha ni Light dahil sa mga nakakatakot na sugat, at sa tingin niya sobrang nakakamuhi iyon kaya sinigawan niya si Light dahil binabastos daw nito ang mga mata niya ng ganoong pangit na tanawin, kahit siya naman ang nagpilit na makita ito. Pagkaalis ni Sasha ay ibinunyag ni Light na hindi niya talaga sinunog ang sarili niya para lang itago ang pagkakakilanlan niya, at ang mga marka sa mukha niya ay ilusyon lang na likha ng maskara at masaya siyang naging epektibo iyon para malinlang si Sasha at mag-isa siyang umalis. Pero habang pumapasok sila sa kagubatan yung dalawang elf na ipinapahiya ni Light kanina ay mukhang nagagalit pa rin sa kanya. Napansin ni Light ang mga elf na humahabol sa kanya pero mas malaki ang problema niya ngayon kaya't nagpasya siyang bigyan sila ng pagkakataon at binalaan silang umatras kung ayaw nilang mamatay. Ngunit inakala ng mga elf na nagyayabang lang siya dahil imposibleng talunin sila ng isang tao kaya't ipinagpatuloy nila ang paghabol. Pinili lang ni Light na baliwalain muna sila dahil hindi sila sulit pag-aksayahan ng oras at makalipas ang kaunti. Nakarating sina Light at ang iba sa napagkasundoan na lugar ng pagkikita pero wala pa ang iba. Kaya mukhang kailangan nilang maghintay ng ilang minuto pero biglang nakahabol ang dalawang elf, at tapat na humanga si Light na nagawa nilang makasabay sa kanya hanggang dito at kahanga-hanga ang determinasyon nila, pero nakakalungkot dahil iyon lang ang maganda sa kanila. Binigyan na sila ni Light ng patas na babala pero gusto pa rin nilang lumaban kaya wala na siyang ibang pagpipilian. Tinawag niya si Mea at hiniling na siya ang bahala sa dalawang iyon para sa kanya at habang nangyayari ito, walang tigil sa pangungutya ang dalawang elf kay Light dahil iniisip nilang mapagbabayad nila siya sa paglapastangan sa kanila. Pero agad naglaho ang ngiti sa mga mukha nila nang lumitaw si Mea at sinabi niyang huli na para magmakaawa pa sila dahil mula nang simulan nilang mainsulto si Light, nakatakda na ang kapalaran nila at pagkatapos ay nilamon ni Mea ng buo ang dalawang elf at matapos iyon, nagsorry si Light sa pagsayang ng oras ni Mea sa napakawalang kwentang bagay, pero sabi ni Mea ay ayos lang dahil para sa kanya kaya niyang lumamon ng libong elf kahit pangit ang lasa nila. Makalipas ang kaunti ay dumating ang natitirang miyembro ng grupo at natuwa si Light na makita sila, tinawag niya sila dito para i-escort siya sa kagubatan papunta sa tore dahil hindi pwede ang paglipad dahil napakaraming adventurer na naroon, pinangunahan ni Suzo ang grupo at nagsimulang maglakad pabalik sa tore. Habang naglalakad ay sinabi ni Gold na masaya siyang makita ulit si Jack, pero nagulat siyang nag-abala itong pumunta rito kahit hindi naman kailangan at ipinaliwanag ni Jack na ideya mostly ni Ellie ang pagpunta niya, pero ayaw rin niyang hayaan si Light na mag-isa sa paggawa ng lahat ng mahihirap na gawain. Pagkarinig nila kay Jack na tinawag si Light na Lightster at agad naging hostile ang lahat ng babae dahil sa kakulangan ng formalidad. Pero para kay Jack ay arrogant sila dahil una ay hindi naman hinihingi ni Light na maging sobrang formal sila sa kanya. Pangalawa kung patuloy nilang ilalayo ang sarili nila kay Light dahil sa sobrang formalidad, mauuwi lang siya sa pagiging mag-isa sa isang pedestal na puro tagasilbi lang ang kasama imbes na mga kaibigan at kung iyon ang gusto nilang mangyari kay Light, handa si Jack na makipagsuntukan para matauhan sila. Pero bago pa magkaroon ng away ay binanggit ni Light kay Jack na kumalma dahil ayaw niyang gumawa ito ng gulo dito. Pareho rin ang sinabi niya sa mga babae kaya't bumalik sa ayos ang lahat at nagpatuloy sila sa paglakad papunta sa tore. Mataas pa rin ang tensyon sa simula pero sa huli, wala naman talagang galit ang bawat isa kaya't mabilis ding hamupa ang sitwasyon. Kahit ganoon ay hindi sigurado si Light kung ano ang iniisip ni Suzo. Sobrang mahiyain si Suzo kaya hindi siya makapagsalita sa kahit kanino maliban sa pinagkakatiwalaan niyang Muscatlock. Nakakalungkot dahil ang dami sanang tanong ni Light tungkol sa kanya, tulad ng nakalagay sa summon ng card niya na androgynous siya. Kaya hindi sigurado si Light kung babae ba siya o lalaki at hindi rin naman niya pwedeng i-check mismo, kaya sa assumptions lang siya umaasa at sa wakas ay nakarating ang grupo at sa tingin ni Light, napakagaling ng trabaho ni Ellie sa paggawa ng tore dahil sobrang nakakatakot at imponent ito pag malapitan. Bumaba agad ang quadruple para salubungin si Light at ngayong kompleto na sila, binuksan ni Ellie ang entrada para maipakita kay Light ang buong lugar at ginawa niya ang tore gamit ang impormasyon na nakuha niya mula sa pag-analisa ng core ng Abyss Dungeon, at ito ay lubusang pinalakas kaya't walang panganib ng anumang pisikal o mahiwagang panghihimasok mula sa labas.
May bago rin siyang pet na dragon na summon niya para tulungan sa plano ng paghihiganti, at ayon sa hiling ay ginawang wedding venue ang pinakamataas na palapag para sa grand finale at lumapit si Light sa trono na ginawa ni Ellie para sa kanya. Dahil nandito na lahat ay humingi si Ellie ng permiso kay Light na gamitin ang pagkakataon para ipaliwanag ang buong detalye ng plano sa lahat at wala namang problema si Light, kaya nagsimula siyang magpaliwanag na balak ni Light isagawa ang paghihiganti sa mismong araw na ikakasal si Sasha sa pamilya ng hari. Pero gumawa siya ng ilang adjustment para maiwasang maistorbo ng mga hindi kanais-nais na wedding crashers. Ngayon lang ito narinig ni Light kaya't tinanong niya si Ellie kung ano ang binago niya at ipinaliwanag ni Ellie na dahil kilala ang White Knights bilang pinakamalalakas na mandirigma ng Elf Kingdom, tiyak na susubukan nilang makialam sa plano ni Light. Kaya gumawa siya ng paraan para makipaglaban at talunin sila ng maaga at sa ganoong paraan, masusubok nila ang lakas ng militar nila laban sa pinakamalakas ng Elf Kingdom at kasabay nito, kapag natalo na ang White Knights ay mas madali nilang maipapasunod ang Elf Nation at makakakuha sila ng impormasyon tungkol sa mga Masters. Sang-ayon si Light na malaking tulong ang dinagdag ni Ellie sa plano at dagdag pa. Kapag kontrolado na nila ang Elf Nation ay mas madaling makakapagsiyasat sa iba pang mga bansa gamit ang Torre bilang base of operations. At para hindi maghinala ang iba ay gumawa rin si Ellie ng shadow clone ni Light para gampanan ang adventurer duties niya habang abala ang tunay na Light sa paghihiganti. Humanga si Light sa kung gaano karami ang pinag-isipan ni Ellie at habang nag-uusap sila, kontrolado ni Uki ang ilang mga monster para akayin si Sasha papunta sa tore at sa kagubatan ay makikita natin si Sasha at ang grupo ng elves na inupahan niya bilang mga gwardya, na nagtatago sa mga palumpong dahil alam nilang wala silang laban sa mga halimaw sa lugar na ito. Habang pilit nilang iniiwasan na makita ay unti-unti silang nadala papunta mismo sa tore at pagdating nila roon, sasalubungin sila ng bagong alaga ni Ellie na gaya ng inaasahan, dumating agad si Sasha malapit sa tore. Nang makita niya ang dragon ay natakot siya at agad tumalikod dahil alam niyang hindi niya kayang harapin ang ganong klaseng halimaw mag-isa. Ang tanging makakatalo dito ay ang White Knights pero nag-alangan siyang tawagin sila dahil ayaw niyang malaman nila na maaaring buhay pa si Light. Sa itaas ng tore ay pinapanood ng lahat si Sasha na umaalis pero sigurado si Ellie na babalik siya kasama ang White Knights dahil wala na siyang ibang pagpipilian, at kapag nangyari iyon ay mapipilitan ang White Knights na harapin ang pinakamalalakas na mandirigma ng Abyss, at sigurado si Ellie na ma-enjoy iyon ni Light. Kinagabihan ay nagdaos si Sasha ng pulong kasama ang Elven Council para sabihin ang mga nakita niya sa pagtatangka niyang makarating sa tore kanina. Hindi lang 12-12 ng halimaw ang gumagala sa kagubatan na mas malakas pa sa ordinaryong elf, kundi nakita rin niya ang isang dragon na nagpapahinga malapit mismo sa tore. Nakuha nito ang atensyon ng Reyna dahil hindi niya lubos akalain na may ganoong kalakas na nilalang na magpapakita doon. Hirap paniwalaan ng Reyna ang sinabi pero iginiit ni Sasha na totoo ito at sa katunayan, nakatanggap din ang Chancellor ng kaparehong ulat kamakailan mula sa isang human party na nagbanggit ng kaparehong bagay sa sinabi ni Sasha. Kung dalawang magkaibang grupo ang nagsasabi ng parehong impormasyon, malamang ay totoo nga ito at ngayon na nakumpirma nilang kapanipaniwala ang ulat, tinanong ng Chancellor si Hardy kung ano ang balak niyang gawin. Dahil may sapat na impormasyon na sila sa kung ano ang kahaharapin nila, wala nang dahilan para umiwas si Hardy sa pag-mobilize ng White Knights at napilitan si Hardy dahil wala na siyang matakbuhan, kaya tumayo siya at inanunsyo na pangungunahan niya ang ekspedisyon para talunin ang mga nakakatakot na halimaw at tuklasin ang misteryo ng tore. Makalipas ang kaunti ay nakipagkita si Sasha sa Chancellor para humingi ng permiso na sumama sa misyon ng White Knights. Sinasabing gusto lang niyang tumulong para sa kaligtasan ng Elf Nation pero sabi ng Chancellor, hindi na niya kailangang magmakaawa dahil plano na talaga niyang isama siya. Pagkatapos ng lahat ay malaking tulong iyon sa imahe niya lalo na kapag ikinasal na siya kay Mikhail subalit may isang kondisyon, kailangan hiramin ni Sasha ang isang artifact mula sa koleksyon ng ama niya dahil kung wala iyon, magiging pabigat lang siya sa White Knights. Pumayag si Sasha kaya't kinagabihan ay nakipagkita siya sa ama niya para humingi ng pabor, kinabukasan ay nagtungo siya sa gilid ng kagubatan para makipagkita sa White Knights at karamihan sa White Knights ay hindi maintindihan kung bakit kailangan nilang isama si Sasha sa ganitong misyon. Pero tiniyak ni Mikhail na kaya ni Sasha na protektahan ang sarili niya at kung may mangyari man,
Nariyan siya para protektahan ito at iniisip ni na Ninja at kaya pinayagan si Sasha sumama ay dahil malapit ang Chancellor kay Mikhail. Pero hindi naman siya ganap na walang silbi dahil siya lang ang nakakaalam ng tamang daan papunta sa tore, kaya kailangan nila siyang manguna at sa tore naman ay pinapanood ni Light habang papalapit sina Sasha at ang White Knights. Halos manginig siya sa sobrang sabik sa wakas ay magagawa na niya ang paghihiganti, at hindi na siya makapaghintay makita ang nakakatakot na reaksyon ni Sasha kapag nakita siya at habang naglalakad sina Sasha at ang mga knights sa kagubatan, tinanong nila siya kung sigurado ba siyang tama ang dinadaanan nila. Sinabi ni Sasha na sigurado siya dahil nag-iwan siya ng marka sa mga puno noong huli siyang dumaan dito, at nakita nga niya ang isa sa mga marka sa unahan pero paglapit niya upang tingnan ito, nadapa siya dahil natapilok sa ilang ugat pero nasalo agad siya ni Mikhail. Sinabi nito na naiintindihan niya ang pagka-excite niya makapunta sa kastilyo, pero ayaw niyang masaktan siya kaya't kailangan niyang mag-ingat at sa huli ay nakarating sila sa tore. At kasing impressive ito ng inaasahan nila at doon ay pinuri ni Mikhail si Sasha sa mahusay na pag-guide sa kanila papunta rito. Ngunit bigla na lang bumukas ang mga pinto ng tore at lumabas ang maraming rock monsters kaya naman, kahit kaya sana ng White Knights na unti-unting bawasan ang bilang nila at iniisip ni Hardy na masyadong delikado iyon kaya iginiit niyang hintayin nila ang diversion na binayaran nila mula sa mga adventurer. Makalipas ang kaunti ay may nagpasabog ng mga fireworks sa kagubatan at nag-alerto sa mga halimaw at nagpaalis sa kanila para hanapin ang pinanggalingan ng tunog. Ngayon ang tanging halimaw na natitira ay ang dragon na nasa loob kaya't sinabi ni Hardy na papasok na sila at ginamit niya ang signature silence spell niya. Espesyal ang spell na ito dahil binubura nito ang lahat ng tunog sa loob ng saklaw, na lumilikha ng zone ng kompletong katahimikan para makagalaw sila nang hindi nadedetect ngunit habang tumatakbo sila, bigla silang nahulog sa isang teleportation trap, at sa isang iglap ay nagkahiwa-hiwalay sila at napunta sa iba't ibang kwarto ng tore.